share ko lang po yung story ko. Sabi na, bago nga natin yung tulong din sa bata, bawat pagkakamali na, gawin natin, Genesis 3:16. Kaya ito nga, naligtas niya sa ibang anak ko. Yung anak, basta yan na yung LPM, dapat niya magsasagot siya. Sabi nga, maliligtas niya yung anak, pag bata pa lang yung nasa school, dyan niya matututunan yung taguan. Sabi nga, siya lang magsisimula yung taguan na hindi niya sila lang. Yung iba nga, niya sila sabihin nga nila na pangit daw kasi mag-LPM yung simbahan. Kaya nga dapat na, bawal magkakamali ko ng bata, pangaling ng bata, turuan na para paglaki niya, may alam na nga siya. Dahil na sa proper, sa proper city, na yung bata nga, turuan niya sa daan na tama yung, sa tamang daan na dapat niya nakalang, para pag lumaki na siya, tingnan niya yung mga kaligtas. Sabi nga yung bata, yung pamalo at away na, nagbibigay na yung karunungan sa bata. Pero pag yung bata, pag nagkamali, mapano ko lang, bibigay yung mga, hindi nga yung tama. Dapat nga yung bata, turuan niya siya. Dapat nga yung magulang ang turuan sa anak, yung anak dapat niya tuloy-tuloy sa pagpipili. Pag hindi nga tuloy-tuloy, mahulong nga yung anak. Kasi ikaw ngayon maghanap ng maling sa anak mo. Sa birthday mo, sabi, yung self-presentation, pag maybe pala, kahit yung puntis, kahit mo siya kahit yung puntis, dapat, yung baby mo, habang puntis ka, nakausap mo yung baby ko. Kasi syempre, naririnig ako ang mga sinasabi. Tapos pag yung baby na na siya, dapat, lagi kang nandito sa harapan. Para yung baby, nakapokus dito sa nagkakalita. Para, pag hindi ka na mahirapan, kasi like yung anak ko, baby talaga yung baby. Kaya minsan, hirap talaga kami doon, kaya hindi namin kasi siya na-focus kasi, diba, laging may naglalaro sa kanya. Kaya hindi pwede yung baby, laging nilalago kasi nawawala siya sa focus sa pag-inis ito. Kasi na lang siya na magbibigyan-libag o iiyakan siya na ilalabas na siya. Kaya kailangan yung baby ko lang, laging nandito ka sa harapan, sa unahan, para pag niya, dito siya laging nakikinig sa harapan. Para hindi na siya umiiyak. Kasi diba, parang answer na lang yung pag-iyak ng baby. Ganito generation, diba? Ganito po yan. Number one, yung hindi po nakakilala sa akin, yung mga pala si Brother Davis, no? Amen. Buntis po yung misis ko. Wow. Hindi po sa pagmamalaki at pagmamataas, pero sa Diyos ang papurihan. Yung pinagbubuntis siya ngayon yan, ang laging nalilinig yung media ay sharing kasi lagi kami na consultation. So, kaya paglabas niya, gagawin ko na, sa baby pa lang, makapagpuporma to, paglabas na lang ang tuloy-tuloy. Wow, forma to. Para, paglain na, so mga susunod mo yung child presentation, sa baby pa lang, natuto siya na pag may nagsasalita ng kakal. Para habang lumalaki siya nag-grow, hindi siya ma-deteriorate. Wow. Kasi pag pinabayaan mo siya, sabi nga ni Marisa, yung anak niya, parang ginagawa ng panakot sa anak niya. Diba? Tapos, hindi siya ma-deteriorate, para hindi sakit ng ulo mo. Kasi pag na-deteriorate na siya, yung supposed na dapat yung defensive rod mo siya, magiging defensive ka. Magkakaroon ka ngayon ng, para nahanapan mo na siya, mahanapan mo siya ng mali, di ba? Magkakaroon ka ng source. Pero, depende sa source complex na, turo kasi tayo dyan na yung bata, utusan mo siya, parang lalagyan mo siya ng isang pain na, bibili na, huwag mong gagalawin. So, yun yung sinabing source complex, pwede rin yung bago sino, wala sa mo. So, marami siyang applicable. So, yan lang muna. So, sinishare ko yung tama yung binabanggit. Paano ko yung sa Facebook, mababalag sa naspeso. Pero yung sinasabi natin, ito yung pinakamalawin sa naspeso. Kasi nakikita natin, mga young people ngayon, malis ko lang, deteriorate na eh. So, kaya paglabas yung baby ko, talagang gagawin ko siya. Na,
habang nasa cellphone siya, may mga pasok na ako. Pagkakas talaga niya, hindi ko nagagawin ko. Hanggang mag-offensive ako. Pero hindi ko sinasabi, magkakaroon ako ng perfect kung magagawa. Pero sa magagawa ko, gagawin ko yung pinakadabis para sa Panginoon. So yun lang po, magkakasama siya, yung child, yung to. So halos naman po lahat eh. So yun lang po. Pag lumaki ang bata, lumalamig ang puso, hindi lang mawala ng tuto yung magulang. Binigay niya sa school yung mag-mold ng values ng bata. Inasa sa school. Ang school, ngayon, iba ang values tinatamin nila sa bata. Ilan na yung nag-testimony sa akin, Sister Bernay, nagpatayo dito. Yung anak niya, sabi niya sa akin, yung bata sa nagbabasa ng Bible niya, masipag ko namin. Pero nung umabot ng high school, wala na. Nagkaroon ng barkada, niya. Yung anak ni Brother Ver, pero din. Anak ni Brother Ver, si William. Umamit niyo na yan dati. Dating masipag dito sa church yan, nung pinitari ng tao. Pero, nasaan na? Sino nakaabot kay William? Wala na. Dating hindi dito. Sabi sa akin, nung lumaki na, wala. Siyempre, hindi ko pa alam ipaliwanag. Sa Ifugao, si Bumuya, nagpapapayo sa akin noon. Yung anak niya, kinaibigan na niya, wala pa rin. Pinalo niya, wala pa rin. So, ngayon ang sagot, ganito. Pag nabakasay ang anak, tapos pinabayaan mo ang kaibigan niya ni Wordley, yung ugali niya, hindi ka siyang walang ano, anting oras. Hindi niyo napansin na yung mga young people dito na narapigan na yung puso sa akin na hindi ba kagalilan. So, yun yung phenomena. Kaya meron ito hindi na ilagay. Kanino to? Ala hindi na ilagay? Marami ka naman sa ating oras. Idle time! Pupunta pa ka sa idle time. Kalahati lang. Iba, pag-aaral eh. Homeschool. Ano tawag siya? Homeschool? Homeschool. Matagal ko nila na tayo sa homeschool. 1970s pa. Hindi. 1970s pa. Sister, nakaikot ka sa mga kapatid natin, di ba? Nakaikot ka sa mga denomination, di ba? Ati o. Narinig mo na inikwento nila yung school na sa mga influensya, di ba? At hindi mo narinig. So, meron ba? Pero may narinig mo na yung homeschool na tinaturo nila na itong mas maganda sa inyong anak homeschool. Hindi pa narinig kayo. So, 1970s pa, mayroon na sa US yan. Kasi yung US, ako unang naging immoral. Hinahawakan lang tayo ng US eh. Kung nakuha natin ng Evangelyo sa US, nakuha natin sa US yung immoral na SCM. Yung liberation, liberated movement, mga sports, kung ano naman. So, yung nangyari sa, ang ginawa ng mga Christian na US, parang anak nila hindi totally ma-influensya sa public school. Tama-tama, may Kristiyano pa sa Senado. Yung homeschool. Yung homeschool, nakalagay na rin ng Pilipinas. Sabi ng gobyerno, may karapatan ng magulang na sila ang mag-desisyon anong klaseng pag-aaral ng anak nila. Yung homeschool, sa mga hindi Kristiyano ngayon, hindi Kristiyano ha, pinagkamalaki nila ang maraming natutunan ng anak nila. Mas nakatuto. Ngayon, ang home study program, hindi ngayon elementary lang, high school na paki-college, meron na sa internet. So, konektado yan. Yung homeschool, saka kailangan tutukan sa bahay. Pagtuto sa bahay, yan yung maganda ang magiging kasanayan ng bata. Yung anak natin dito, meron isang nanay dito, napagalitin anak. Sabi ko, huwag kang galit sa school. Gusto mo ba sirain ang pinabukasan ng anak ko? Hindi ko pa alam ang homeschool ha. Pero alam ko yun ang nangyari. Sabi ko, binayuan ko, huwag mo na ibalik. Ipinalik, kasi pinula ko lang ng anak. Mama, gusto ko lang mag-aaral. So, bakit hindi pero lakas ng influensya sa school? Kahit hindi pero pa yung bata. Ang nangyari, ay, hindi na mapigilan ng pag-modernity. Nag-disco na lang, tapos na barkada. Ngayon, hindi na mababasa report, kahit kalinahin pa, hindi na kaya kalinahin.
Parang may magic, kaya niyang tanggalin-talinan. Ang hindi talaga yung mga... So, hindi ko pa alam yung ano dyan, ha? Nalimutan ng nanay ngayon kasi walang iba mag-share. Nalimutan ng nanay yung nangyari dati. Pero, sinasabi ko lang ngayon, kahit hindi ko pa alam ng homeschool, parang measurement lang yan. Pero ngayon, maliwanag, pinakita ko na yung maliwanag sa akin. Kung gaano kalalang yung influence siya sa school. At binigay ko ng Diyos sa atin ng provision para in partnership doon sa training natin sa spiritual na anak natin. Dahil may naka-homeschool siya, habol mo lang yung benefit ng karunungan. Pwede kasi makarunong ng bata sa homeschool. Kaya mo siya hinumschool dahil habol mo yung spiritual yan. Ito yung gusto ko i-share yung sourcing conflict. Alam niyo bakit na yung sourcing conflict? Bakit? Bakit? Hindi. Barnito, alam mo bakit may sourcing conflict? Parang nakita yung... Ano yung problema ng nanay mo na, kaya kailangan ng sourcing conflict? Problema ng magulang. Okay, pwede yan, pero may mas malalim na yan. Papakita ko sa inyo. I-describe na ito, ha? Kasi, pagkas nito, pabalik yung lesson mo isa. Okay, nyo. Ang sakit ng magulang is avoiding conflict. Sabihin natin, avoiding conflict. Avoiding conflict. Naiintindihan niya. Yung left ko, mabaho yan. Alam mo yung avoiding conflict. Ayaw ng magulang na sakta ng anak. Ito gusto kong isang nanay, kausap ko. Hindi pa yung nagsarado sa akin, ha? Totoo talaga, no? Uy, kasunurin si Elsa. Ano siya? Inuutusan ko, sumusaw. Pero, na-realize ko, hindi, pwede kayanin ng mga sarili niya na yung bata, pag masaya, sumusunod. Pag hindi masaya, kung natin piliin. So, ang kina-report sa akin na maganda is, sumusunod. Kasi, actually, yun na pag inutusan mo, sumusunod. Nadaya. Sumusunod. Kaso, parang laro sa bata yan. Gusto ng bata mag-walis kasi naglalaro yan. So, tsamba, naakala mo, masunurin, pero in reality, tsamba na yun yung sitwasyon na yan. Kumbaga, gusto mo lang po din yung report na nakamood yung bata at sumunod, kaya ang report mo, masunurin. Pero pag nag-tantrums na siya, kailangan siya masunod. Ang sourcing conflict ito, kailangan magtulog din yung niya. Siguro mayroong magulang dito, siguro may anak dito na matapang, pero nung napasok, naging masunurin. Ibig sabihin, kailangan ipakita mo sino yung nasa authority. Hindi pwedeng parang siya may masatapang sa'yo. Yan. Kaya ang sourcing conflict, naiipon sa bata yung sungay. Sabihin, meron ako lang, iniiwasan pa yung sungay ng bata kasi inaamo-amo na lang yan. Ang tungo na sa liputan, amo-amuin na yung bata. So, naiipon yun. Ngayon, ang sourcing conflict, tatanggalin niya isa-isa. Ibig sabihin, nilagay mo itong bote. Fine. Huwag mo gagalawin yan, ginalaw. Isa parusahan, tuloy. Pero dahil na parusahan mo, natuto siya mo galawin. Ay, sino bang bata dito? Nagpukwento sa akin. Huwag mo ipagtabi yung dalang bata niyan, mag-aaway, maglalaro yung dalang bata niyan. Tingnan yata yan. Yung, meron dalawang bata, huwag mo na ipagtabi. Huwag mo muna sila ipagtabi kasi mag-aaway sila. Bakit mo sila iiwas na mag-aaway? Mari maliliit, makulit ka. Parang wala kang control sa kanila. Pag utos ka, huwag sila mag-aaway. Tapos nag-aaway, sourcing conflict na yun. Kunwari, huwag sila magtabi dahil magkukwentuhan. Utosan nyo sila, huwag sila magkwentuhan, mag-strike. Ngayon, dahil sumuhay, pipigin mo na. Pwede mo na pag-sahin dahil yung Tumukulog yan. Tutos ka. So yan ang sourcing conflict. May magulang, umiiwas sa conflict. Pero ngayon yun, kailangan ubusin mo yung conflict. Habang maliit, madali lang yan eh.
Ang importante, nagkaroon siya ng respeto, masunurin na kayo. Pag nagkaroon siya ng respeto, masunurin siya. Tulong yan sa training. Pag wala yung absolute control na yan, kung i-leverage. Ano na, mahirapan ka. Pakiusapan na, ganyan, magawa ka sa, kaya ka sa tapos mga wala pa po man. Po yung mga anak ko kasi medyo matigas po yung ulo yung hindi sila sumusunod sa akin. Kaya po sinabi ko po sila sa hukom. Ang tumutulong po sa amin si Brother Vinny, ng mag-asawa at si Brother Jerry po. Ngayon, nung hindi pa po nila ako natutulungan, yung hindi po pa po sila kilala. Hindi ko po yung mga para po lumalala po sila. Yung pagkukulang nila sumunod sa akin, yung po nila pero pag hindi po. Ngayon, balik pa na yung minsan. Sa tutulong ko, aminin ko po sa inyo sa nagtatantal po ako. Kasi hindi po ako sinusunod eh. Minsan po nasasabi ko sa kanila na bakit yung ibang tao sinusunod ninyo. Kahit kumakain kayo, pag tinatawag kayo, tumatakbo kayo, tapos marinig lang kayo na tinatawag kayo, tumatakbo na kayo, mag-usap sa ibang tao. Pag ako na magulang Ate, salak pala, salak. marami pang napatas ng motor, umabot ng 5 kilo, hindi sumunod kaya po. Kaya po nagagawang magtaltal. Kaya, balik pala yung minsan sabihin natin sa mga anak natin na pinalaki ko kayo, pinaaral ko kayo, lahat ginawa ko na, tapos gano'n ang igagalagay sa akin. Ay, balik pala po yun. Kailangan po natin pala na makahanap pala tayo ng kung yung mga taong gustong tumulong natin. Kasi pag tayo ng mga magulang, yung mga anak natin, hindi agad susunod sa atin eh. Pero pagka ibang tao, parang nagkakaroon sila ng hiya sila yung sumusunod sila agad. Tapos yun ko. Ngayon, tuloy po yung namin ngayon, yung issue namin sa bahay. Tapos mayroon na rin po kami mga may mga programa na rin po kami na dapat namin sundin. Katulad ng bawal po magtaytal at saka isang puso sunod agad. Pagka hindi po sumunod, mayroon pong parusa. Magkakaroon po ulit kami ng issue po. Yan lang po. Stop. Ate, stop. Ate, stop. Ito pala yung magulang. Bibigyan ko kayo ng kunting site. Kung ikaw bilang magulang, tatay o nanay, kung mayroon kang authority na mag-utos isang salita, susunod ka na kagad ng iyong anak, mag-iingay ka ba? Siyempre. Mag-iingay ka ba? Pag isang salita, sunod ka agad yung anak mo? Hindi na. Dahil hindi na sasanay ang mga anak natin at ang magulang, hindi rin sanay, nasanay din sa bunanga, ganun ang nangyayari talaga. Tanungin ko kayo, ano yung problema na magulang sa talak? Talak? Sermon. Bunganga. Sigaryete. Bakit? Hindi. Yan yung dulo. Bakit siya nagkatalak? Hindi mo natin ano yung bunga. Bakit siya nagtatalak at nag-sermon, nagbubunga ka lang? Tuloy na interaction ko. Ano is that? Sinasabi mo yung procedure eh. Sa Jocelyn, baka mas magaling kasi ng Jocelyn. Bakit? Nagtatalak, tunangan na lang yung magulang.
Hindi na sinabi niya. Bakit? Actually, may authority pa siya. Pero bakit? Ayaw niya mababago yung anak. Tama, gusto niya mabago ang anak. Pero bakit ang pamamalaan niya bunganga? Bakit ang pamamalaan niya pala? Bakit? Ayaw mo malo. Sasalit mo na. Nabuburyong na aburito. Okay, sino yung sumagot dyan isa? Sister Liz Perdito. Ayaw mamalo. Ang tamang sagot, ayaw mamalo. Sabi natin, ayaw mamalo. Ayaw mamalo! Ang unang nakaranas ng pakiramdam, ayaw mamalo. Taas kamay. Shate. Makinig kayo. Alam niyo ba nakakapagparebelde sa bata yung gumana? Yung tala. Pero, isang puto, hindi sinunod, kundi, tapos na. Parang nasa naloob niya. Pero, katagalan, kung totokan, hindi mo na kailangan tumalo kasi, alam na niya. Yan yung offensive, kaya pinapagawa. Yung defensive, yung utang, squat. Matatapos niya. Pag yan, squat naman yung tour. Huwag kang kontento sa palo, dapat pa-squat na yung tour mo. Yung squat kasi, mas nakakalakas na sa kalusugan. Nakakatakot. Exercise. Hindi, squat mo na eh. Parang malaking oras. So, gusto ko lang yung ganito. Yung talak bunganga, ano yan? Yan ang maling pamamaraan. Karamihan ng magulang yung karamihan. Kailangan natin ang share sa isa. Ngayon, ito gusto ko rin itanong. Bakit meron tayong paksa o kapsubar kasi kulang yung paliwanag? Bakit? Bakit? Anong kinalaman ng utang sumbat na topic natin? Papaya. General. Tama yan. Balik sa salita. Ha? Pero, Tapos binidyo pa lang yung kita. pinito kanina, yung mga hindi nagpapasesyon, tinatakpan na lang yung problema. Kasi po utang sa Christian mo tayo magmahal ng tayo. Alam mo sa Bible, may takip pa na mag-asawa. Ananias at Sapphira. Ananias and Sapphira. Sino mag-asawa dapat ang modelo natin? Aquila. Aquila at Priscilla. Sino tulungan sa sharing? Pero ano yan sa Sapphira, takipan. Ibig sabihin nito, pag nagtatakipan kayo, ang tendency, kayo na yung ma-serve ng book. Puno. Kaya, pag nag-aaway, labasan na lang ng dating bago. Pero ganito, ibigay niya sa hukom. Maganda, makikita siya hukom, tapos makorek. Pag nakorek, totally malinis na. Kesa, nakatago siya at isusumbat mo na lang sa future. Kaya, kasi baka mag-isa dyan puro lang magsumbat. Stop na. Idle time. Kasi diba, pag wala makapasok ng bata sa bahay, puro sila bakante ko. Di ba meron tayo yung ginagawang handi? Yun, kailangan bawat bata, meron siya TV. Para, kapag kunwari walang pasok sila, kung sila may bakante. Kasi pag bakante sila, pinapasok sila ng TV. Kaya din, yung bata. So, sa bakante oras, marami siyang pwede gawin. Try, sharing, self-access. Para, kasi, minsan, pag yung bata, wala siyang training, para sa loob ng bahay para sila. Pagdating sa church, yung mga magaling ko ng bata, walang training, wala siyang galing sa salita nito. So, kailangan sa bahay, bawat bata, meron silang ginagawa. Kumbaga, dapat natin sila, wala silang bakante oras. Kasi pag sa bakante oras, pwede silang maglaro, mag-Facebook, mga word. Kung ano mga word ko na yung ginagawa nila. Kaya sila pinapasok ng away. Kaya sila integrity or sila.
Kailangan mo ba dyan? Share na. Ano? LCM. Kasi nung Paliwanag mo dito ng air sa love, forgive, and marry. Kasi, parang testimony ko ito, panahon pa ng anak ko. Panahon ko ng anak ko. Kasi noon, parang hindi pa ano ito kasi yung ano ito, sana ito, yung community. Parang wala pa. Ang anak ko, si Pastor Nito, ay, Pastor Randy, parang sila ang nilalapitan. Pero ang kasi yung problema, no, hindi ito na walang training mo, walang bukong panahon. Kaya, para bang hindi na uwi sa maganda, nag-asawa sila, nagpakasal, pero walang training. Hanggang sa, ako naman, papasok na ako sa session. Dahil kailangan kong mag-interview, parang hindi nila gustuhan. Dahil gusto ko muna kasi, hindi muna ano muna sila. Pero, napatuloy ba sila? Di ba, pag magulang ka, gusto mo maayos muna yung relationship bago ka mag-asawa o ano. Para bang noong nagkulang, nag-interview ako, pero hindi nila inanyon. Parang hindi nila Inintindi. Ngayon, hanggang sa nandun na sila, inasal sila, kaya ang ano ko lang, parang hindi maganda. Kasi kung may training sana sila, nakagaya ni Berna at saka ni Alan, siguro maganda ang kanilang relationship. Yun lang. Sa narinig ko ito, ako, Israel, ano tanong? Share. Narinig ko kanina ang homeschool. Parang wala dito. Andun po sa dulo. Sa 736, ang school ay talagang legal yun. Kasi ang university nila sa buong mundo ay 190 universities. Ang Israel, bakit na palpak sila sa mag-uniform ang kanilang, mag-impin nila ang kanilang katotohanan? Bakit? Dahil hindi sila nagpano sa modernization. Nag-concentrate sila sa mga school of prophet, sa Siloa at sa Kasabitel. Ay nabihay sila sa mundo. Ang recommendation ang naging success na parang nasimitan ang Israel. Napalpak ang Israel. Ang Gentiles ang nag-overcome. So, pasalamat tayo na nagiging Gentiles tayo. We are adopted son. Ang kaligtasan natin ay yun lang, pinalap tayo sa kaligtasan. Kung walang adoption, wala tayong kaligtasan, mga kapatid. So, wala tayong dugo na Israel. Kahit kunti na lang, wala. O kung mga Chinese siguro, mayroon pa tayo. Pero kung Israel, wala tayong dugo. So, hindi tayo makilala na Israel tayo. Kung hindi, by means of adaptation, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Itong rinig ko na problem dito, ang Israel na palpak dito, yung sabi kanina ng isang bibi dito, bibi pa eh. Sabi niya, ang pag-aasawa, kailangan pareho silang pananampalataya. Ay, yung ni Sister Linda, na nagka-problema din siya sa ganyan. Sa atin kasi, ang isang reliyon na palpak, nagtanggap din ng mag-aasawa na different.
faith. Ang Adventist, isa yun, hindi na masyadong istrikto ang Adventist dahil mayroon ng divorce, mayroon na silang freedom na tinatawag na freedom na walang batas. Ang dapat ng freedom na if you're in Christ, hindi ibig sabihin na mag-extreme yun. Mayroong batas. Ang langit, may kalayaan. Ngunit may batas, kaya dahil may batas, ang diablo nagkaroon ng kasalanan. Kasi kung walang batas ang langit, Lucifer hindi siya pwedeng magkasala. That's why, kahit tayo, na kung nag-Kristo sa'yo, may kalayaan sa'yo, pero kailangan may batas. May susundin ng tao. Kung ang isang pamilya ng asawa ay different kids, ang lalaki ay different din. Ang bata magiging sinatawag ni Tito. Ang dahilan na bakit nalaglag ang Israel sa paglabas nila sa Egypto, dahil ang iba nag-asawa ng Egyptian. Kaya nga ang ginawa ni Moses para magresulta ng mabuti, pinahiwalay. Kasi ang mga anak na mistiso, yun ang nagsigaw sa Panginoon. Hindi mapigil sila. Dahil yun ang narinig ko kanila. Without temperance, ang dapat, ang bata, malaman niya ang tinatawag, tempered. Medyo malamig. Hindi siyang mainit, hindi siya magtalak. Ang talak dito kanina. Ibig sabihin, hindi na walang temperance ang bata. Kasi ang parents ay wala namang temperance. Hindi siya galing sa eskwelahan. Kung hindi, self-righteousness lang. So, hindi sila uniform. Yun ang dahilan ng isang organisasyon na walang eskwelahan. Dangerous yan. Walang success yan. Hindi mag-success. Kailangan, para ma-circulate ang mundo ng tunay na aral, may eskwelahan ka. Na ang mga bata, ang sabi kanina ni Brother, na pag maliit pa, okay. Pero pagdating sa school, wala na. Sapagkat ang eskwelahan na, different ang mga eskwela doon, ang teacher doon, hindi ka pananampalataya mo. Paano mo ngayon, anong mapalam dyan? Na ang teacher mo ay hindi papayag sa pananampalataya mo. O kaya, yung pakisama doon sa mga ano mo, yung mga classmates mo, iba-ibang galing. So, ang labas doon, survival ka. Pasikatan kung sino ang sikat sa inyo. Kung may alam ka na masama, i-share mo rin. So, ang mangyari, ang maharapis mo doon, karamihan, masama. So, hindi mo na ma-expect ang mga young people natin na pakinabangan. Pero kung may iskulahan ka from home church hanggang high school, elementary, tiyak na mag-success kayo sa buong mundo. Liwanag na kayo ay overcomers of the world. Pero kung dito ka lang overcomer, hindi pwede yan. Oo, ibig sabihin, yung langit ay pulot lang taga Manalite, ay hindi pwede yan. Manalite. Pero pagdating yung Aaron nakita niyo sa panahon ni Eli, yung priesthood doon sa Aaron, pag ikaw ay, may parusa, pag ikaw ay nagkamali. Kagaya ng anak ni Eli, pati yung tatay din, namatay din. Alam niyo po yung anak ni Eli, namatay yun, pinanayala ng Diyos. So, dahil meron sila parusa, ngayon yung tipo ng Melchizedek, siya naman yung tipo ni Rhea na, nagpupusa na siya, may ministry na siya. So, dapat kung alangan nila yung training from biblical, Aaronic, and hanggang makarating siya sa pagiging Melchizedek na pusa na siya, Rhea na siya, bago namin nagitawan. Kasi yung Aaronic, pwede pa siyang mawala eh. Mapaparusahan pa siya. Pero kung Melchizedek na siya, Rhea na siya, hindi na siya mawawala. Nagpupusa na kami siya. Ngayon, nag-try na siya na kami. Ngayon, doon sa picture na kami yung pinakamadali na gawin yung
day schedule. Kasi lalo na sa mga nag-schedule. So maganda din Meron. may AM, PM. Kasi ginagawa natin, mas maganda po kung nagpapasession po kayo kasi yung problema ko, iba yung problema ni Berna, iba yung problema ni Lisa. So doon sa session, mailalabas mo kung ano yung nanihirapan ka na difficulties time para i-adjust mo yung oras mo kung saan ka nahihirapan na nagkakaproblema ka. So in case occasion, mas maganda po talaga na meron kayong session, na meron nagpapa-advise ka, hindi lang isa. Sa iba rin, pwede kayo kumuha ng counselor, ito na magkakaroon ng mas maganda po yun. Na ilalapat yung oras ko. Yung daily schedule ko, kahit hindi nyo naman dito ma-perfect, at least meron. Ito sa wala. Pero hindi naman tayo lahat perfect, diba? Pero, later on, magagawa ko kasi maganda kukuha kayo na nagre-record sa inyo, mga kapatira. Kasi wala, katulad ni Sister Joy, si Brother Dennis, lagi silang nagre-record sa amin sa kasuloy na pabasa na po. Minsan, dahil busy ka, nagluluto ka, namamaliti ka, may nag-text sa'yo, ay, pabasa pala. So, hahabulin mo yung pabasa talaga. Magkakaroon ka ng konsensya. Maganda talaga yung may nagre-record. Kasi yung anointing, makukuha mo yung anointing na kailangan pala itutulong sa'yo. Hindi ikaw, hindi ka pinag-give by sa isang island. So, kailangan mo nang tutulong sa'yo. Hindi ba man in an island? Oo, lahat tayo magkakapatiran. Dapat nang tutulungan. Iwanan. So, kailangan natin ng tulungan kahit pag-doon siya. So, mas maganda yung may AM, PM, FM. Kasi yung Evening pala. yung evening kasi, mas maganda itapat ko yung yung sinasabi natin na prime time media ng channel 2 at channel 7. Mas maganda itapat ko yung pabasa, yung spiritual kasi mas maganda gawin. Kasi yung mga anak natin, alam niyo po kung ba sa mga television, pag hindi spiritual, yung mga anak ay matututong magmura, magkaka-LDF, tumabot sa mga magulang. Meron yun sa drama, sinasagot yung nanay. Tuwang-tuwa pa yung mga nanonood. Yun po magandang kahit sa sabi ko yung daily schedule. Maganda kasi yung Americanism ay tinuturo dun sa prime time nila ng mga drama. Pati kayo, madadala kayo, mas maganda ang prime time nila nyo ay yung spiritual, kaya mismo yung pabasa, o kaya i-share yung anak nyo. Yun ang magandang prime time nila. Kaya mas maganda meron kayong AM, PM, noon at saka evening. Oo, AM. So, yung ginawa po namin, example lang po, yung sa amin, morning academic. So, doon po papasok yung sa morning namin, papasok sa chain of command. Pag busy ako, mamamaleki ako, si Joseph ang kakalinis sa akin ng academic ni Joanna. I-prepare ko lang sa gabi pala, tuturo niya. Tuturo kayo, tuturo ko naman niya sa kapatid niya. So pagdating ko, tuturo ako naman siya ng Joseph. Ako naman mag-tuturo sa kanya. Because yung afternoon, kung matutulog sila, kung bakante naman sila, kailangan nakita nyo. Kung hindi sila tulog, dapat tulisin sila. Dapat hindi sila nag-computer. Dapat kung mag-computer man, dapat nag-support sa mga mistakes. Tapos kung gising sila na sa computer, maagapan nyo. So, ano ba yung gagawin pa nila? Kung hindi sila nag-computer, dapat na-expanded. Piniprepare niya yung mensahe niya para sa gabi. Para yung i-share niya sa gabi. So, bali sa gabi, ang pastor namin, si Joseph, nakikinig na yung papa niya. Pag may manig doon sa sinasabi ni Joseph, kinakulit ng papa niya. Ganun yung nangyayari. Tapos, sa gabi, ang FGC namin na dinagdag na Islam si Brother Pastor Sago, itutulog namin lahat ng bawat family. Joseph, may ipag-pray na family pastor. Sa akin pastor, kay Brother Pito Lima. So, although hindi ko nagagawa, magkakaroon kayo ng anointing na magawa nyo kasi, sinishare nyo, tsaka pinag-pray nyo rin yung bali na kanina. So, yun ang tulungan lang po tayo. So, sure, hindi kasama yung magulang, dapat gawin yung bata na, kumbaga, ikaw ang magiging magulang mo na niya. Tapos yung
leverage naman, ang leverage, halimbawa, ang anak mo ay nasa puter, ibig sabihin, kung authority na siya sa'yo, kailangan sumunod mo na siya sa'yo kasi nakasalala yung leverage niya sa'yo. Ang leverage, yung pangangailangan ng anak, dapat samantalahin mo yun. Samantalahin mo yung respeto niya na sa'yo. Yung habang maakasunod sa'yo, dapat samantalahin mo yun. Kasi, minsan may leverage naman na kapag ang anak ay nagtrabaho na, sabihin hindi na siya umasa sa leverage. Kumbaga, pero yung respeto niya sa magulang na doon pa. Kailangan may isa rin sa yung tapos yung life goals naman, kapag may nakita kang mali or kung pagkataan, may magawa silang kasalanan, ibig sabihin, huwag ka magiging magkulang-kulang. Kapag nakulo yung kapatiran, ibig sabihin, isusumbong or i-position mo siya. Hindi ibig sabihin na isusumbong mo siya para imalian. Hindi yun, kundi maanggapan yung pagiging sa mga bata, anong pagiging deterioration nila. Ibig sabihin, maanggapan sila. Yun yung tunay na pag-ibig na ang motibo mo ay para sa kanya, hindi yung para pag-usapan pag-servisan sila, hindi yun. Kundi, bilang pagmamahal mo sa kanya na hindi siya pinuyan doon sa ginawa yung pagkakasala. Dito mo na ako sa education. Yung ACSC, kung makikita natin, kalagay dyan, attention deficiency hyperactive disorder. Bakit po yan ang karamihan ng mga kabataan? Kung panahon siya doon, mga bata, age plus pababa. Minsan kami, yan ako. Meron edad ko, isolated ko, may sinakakagat yung sakit. Hindi siya yung parang nag-iisip na pero yung sakit na yung napabalaan na bata. Gano'n. Yung natutukan, hindi mo pinaampon, yan deteriorate siya. Parang part siya ng deterioration, parang ito yung part, yan deteriorate, kaya ADHD kasi. Attention deficiency, hyperactive disorder. Parang yung bata kasi, yung senior natin si Sister Jera kanina, di ba? Sabi ganyan, yung idle time nila, nagagamit sila kung saan-saan. Kunyari, parang may ano kasi yun eh, kung kapatid ko si Roro, siya ng tito ko, may ganyan siya sakit. Pero iba yung term, hindi ganito ko lala, hindi ganito hyperactive. Ano siya yung parang yung pedal niya eh, parang sobrang likot niya. Hyper. Hawak siya laruan. Yung naman na yun, hanggang pasira, hindi niya titigilan. Parang doon niya ipapasok lahat ng video niya. Ayun pa, gano'n yung sakit ni Coco. Na kailangan daw, ano na daw yung parang ito, parang may rehabilitation. Pero ang parang pansin doon, Videohan mo nga. Date. Mga gano'n, hospital. At talagang gagawin doon, sa gano'ng mga sakit, kung maganda ng bata, yung paggawalan na ng focus, yan, di ba? Sulat, gano'n na, school, parang hindi mo sa ng bata na naglalaro. Ang pinakaano pala dyan, pinakagagawin sa kanya, matututukan siyang magulang. Once may magulang, tinutukan, syempre, yung anak, hindi na, yun na parang kakasas na rin sa yung gigil niya, kahit gigil na sa paglaro, mawawala yung gigil niya sa paglaro, kasi tinututukan mo siya. Kunyari, yung nagigil siya sa isang bagay, natututukan mo siya, kaya gagaling. Hindi papagawa ka, parang wala na magiging bakating oras. Kasi dahil sa bakating oras, nagkakaroon ng isip. Kasi isa pa, yung abrahasa at saka childhood. Ito yung sa LCL. Yes, yung medyo ano na. Sabi niya, nag-check of services yung nag-search siya kayo. Laban. Kailangan ng 7 years para nilakin. Pero dahil nila ako sa nilaban, nag-serve mo siya ng another 7 years. Kasi sila yung binigay. Pero after na, nag-serve mo siya ng another 7 years. Kung yung dalangin natin, 21 years siya nag-serve kay laban. Pero ano yung ginawa niya doon? Bago niya nakuha yung pinakamamahal niya. Kasi, ganun din, kailangan meron din tayo, yung magiging nobyo natin, ganyan.
Bigiging sa LDM natin, para maging mananampalataya siya, kung di pa siya mananampalataya, at kung mananampalataya na siya, maging totoo mananampalataya siya, kailangan nagkaroon siya ng servitude. Hindi yung parang, kasi may napanood ako ngayon ng social experiment. Yung magulang, experiment mo yung anak nila tatlo, 16, 14, 12 years old. Sa Facebook wala. May gumang lalaki ng Facebook. Ginawa niya yung Facebook niya, pagkarat 15 years old siya. Ginagawa niya yung picture. Pero 30 years old na siya. Ginagawa niya yung mukha niya. Ginawa niya, sinex niya yung bata, yung una, sa 12 years old sila nagsimula. Kasama yung magulang. Sabi niya ng magulang, hindi lalabas yung anak ko, sigurado ako. Sabi niya, hindi lalabas ng bahay. Sinex yung bata, yung lalaki yung bahay. Hindi na yung address. Hindi lalabas yung anak ko, sabi ng tatay, kumpante siya. Pero lang lumabas ng bahay yung anak niya. Sabi niya, ano ginagawa mo? Hindi yung bata. Galit na galit siya. Yung pangalan ng bata naman, 30 years old. Pinalabas naman niya kung ka ng park. Sabi niya, dito tayo makita sa park. Sabi niya gano'n. Hindi niya alam na, 30 years old yung lalaki. Hindi nga nila sila sa park. Nag-text yung lalaki. Sabi niya, hey, kasi ganito niya. Nag-chat mo sa Facebook. Nag-turn yung tatay, ito, yung tatay. Ba't ka lumawas? Sabi gano'n. Hindi lagi yung tatay. Hindi niya na-expect na gano'n gagawin ng anak niya. Pagdating naman doon sa 60 years old, isinayang naman ng bal. Nagsuot ng mask yung nanay at saka yung tatay. Sabi niya, hindi mawait yung anak ko, masunulit niya, hindi yan lalabas, sabi na. Sabi gano'n. At saka hindi nakikipag-usap sa ibang tao, hindi na nakilala. Ginawa ng lalaki, pinasok niya sa bahay, hinawakan niya yung bata sa braso. Sabi niya yung lalaki, doon sa bata. Sabi niya, dito ka lang, ganyan. Tapos sabi niya ng bata, ang ganda siya. Tapos sabi niya yung tatay, ako pa, okay na, ano yung okay tatay niya, sabi niya. Tapos nagawa yan, sabi niya, paano kung totoo mga dapper kami, mga kidnapper kami, eh di nakuha ka na, paano kung nilig ka, ganyan. Parang yung mga magulang, dahil pa na sila offensive sa anak nila, kung kailang nangyari na ganyan yung mangyari, kasi parang ano ba yun, pinaka-open sa mga magulang. Na yung mga anak natin, kahit binabad sila natin ang thinking natin, pag walang yung idol type nila, kasi nag-Facebook sila hindi pwede hindi nag-Facebook yung mga bata. Kahit 12 years old yun, 10 years old, marunong mag-Facebook, diba? Dahil sa pamamagitan nun, yung mga bata na-open yung mundo nila sa illusory world. Yan. Illusory world. Dahil sa pamamagitan nun, sa Facebook, mga nakikita nun sa text, diba? Yung iba nagiging boyfriend na lang kasi, diba? Nag-text lang kayo, mag-on na. Nag-TV lang ng isang beses, mag-aakpay na. Diba? Kaya na naman nangyayari sa estudyante. Kahit mga estudyante ngayon, pagtitingnan nyo sa loob ng school. Nagkaklase lang kayo dahil magaling siyang magsagot ng math, eh di boyfriend mo na siya, diba? Ganoon ang mga estudyante ngayon. Pagtitingnan natin. Kasi sabi ko niyan, kasi ang mga magulang, hindi natututukan talaga ang mga estudyante sa room. Ginagawa ng mga estudyante, katulad ko, naging estudyante ako. Ako pa yung number 1 na naloko sa papa ko. Sabi ko kay papa, hindi pwede, may na ako sa klase. Sabi ko gano'n, ano ka klase ko sa bahay, upuan. Sabi ko, uy, classmate, kumusta? Ganyan ang pagkakasabi ko kay papa. Kaya pag nakikita ko yung mga kabataan na yun, sinasabi ko, hindi ako matututo sa bahay. Ganyan naman dati. Diba? Kasi dati, sabi ko, kanina ako sa klase, hindi ako marunong, sabi ko, gano'n. Eh, pag sa bahay ako, upuan lang yung mga klase ko, eh, gusto ko naka-uniform, gusto ko nakasapatos, ako nakabot ako. Siyempre, gusto ko maganda ako, sabi ko, gano'n, may mga klase ako. Yung pala, sabi gano'n, hanggang pagdating ko ng first year na mga nila, si Papa sabi, gagraduate na ako, magbubuntis daw ako, sabi nga gano'n. Pero dahil pala to, dahil napaka-offensive niya sa akin, thank God, ayun, diba? Medyo umokay naman yung SCM ko. Kaya yung lang to, Oo, nakakasilas sa Francis. Reverend Yok yan. Actually, konti lang di ako. Isa ako sa makatunawa na naunawaan regarding sa mga hukom. Pero ako ang pinakang number 1 na lumaban. Di lang nila ako narinig na nagduduro. Ugali ko tahimik lang pero pag ayaw ko. Hanggang tumakbo yung panahon ng deterioration. Kaya ako actually, kaya ako pagturo na yung mga LCM, pagbahay-bahay kasi parang bayad sa Panginoon yan. Yung mga bagay na yan, siyempre, ang dami kong anak, tapos mamimali ang ginawa, nakakatisuran.
nakakatikura ng ibang kapatiran, lagi ko pangbago sa akin ng araw, na hindi sila naniniwala sa mensahe. Nakatira yan sa ibig sa So bakit, bukod pa rin sa talagang naninira, yung iba, hindi na nga tumatay, hindi na nga tumutulong, naninira pa. Hindi pa nila alam ang punot dulo, sisiraan. Siguro, sinagbukas ng Facebook nung isang araw, may isa akong binabasa ko lang, hindi ko pinapansin. Pero nakita ko, sinisiraan yung word na Berean. Hindi ko pa siya nakita rito sa Kogyo. Pero umaattend siya sa isang church ngayon, sinisiraan yung Berean. Sino ka kung nagturo nito? Hindi yung mga nagtuturo sa kanya. Siyempre, ang nagturo, yung nagtuturo. Hindi ko na sabanggitin ng pangalan. So, ganun yan. Dito sa hukom, ano nga kanina bakit si Sister Chona, mention ko na, ay against, actually sabi ko hindi siya against, may kahinaan lang siya, pero pag nag-accept siya, ang kaibahan ka ng Sister Chona, masipag siya, pero wala siyang assert at modest siya. So, mahal niya yung hukom, gusto niya, pag naipon ng kabataan, talagang gusto niya lahat. Ayaw niya nang may nagre-report na para bang hindi niya nanda. So, gusto kong, ano yan, sa side ko, gusto kong i-share niya kasi hindi niya tinuloy sa siyempre. Mapalalaki ko at mapalababae yung Jacob Servitude. So, Jacob Servitude, kung paano sa nga binanggit kanina kay Jacob, kahit sa mga sinaunang panahon, huwag muna tayo spiritual. Yung iba, pag gustong maligaw, dadaan mo na sa magulang kasi may train pa mga magulang, may disiplina pa. Yung pinata, mag-a-apply siya, hindi niya muna makakausap ang kanyang babae. Ang kakausap niya yung magulang, yung mga counselor. Ngayon, ang sasabihin niya ganito, mag-a-apply siya, sige, mag-igib ka, punuan mo ng drum, sa loob ng isang buwan, araw-araw, pupunaan mo, ganito, ganyan. Kumpleto, may dote, yan meron itong dote. Magkagamas ka, ganito kailangan, bili ka ng bahay, kumpleto lahat. Sinusunod yan. Kailangan ganito ganyan ka. Bago niya makuha yung kamay nung mapapangasawan. Isang mabuting bagay na nakikita natin na wala na sa panahon natin ngayon. Kasi nga isang text lang, yes na. Dito, ang parang kagabyado rito lalaki ay ang babae. Pero ang babae, siyempre dito sa Jacob Servitude, kung ang anak mo ay lalaki, mensahe pa rin ito, ipagawa natin, kaya may training tayo, ipagawa natin sa ating mga anak na lalaki. Yung may mga katwirang walang problema, lalaki ang akin eh. Ayan, ito yan. So, balik tayo. Dito sa atin, dito sa turo ng hukom, hindi lang ito na, no? Ang isang manliligaw ganito, kaya gusto niya manligaw, kaya sa manliligaw, gusto na niya mag-asawa. Ang ligawan ngayon, gusto niya magligaw para mayroon lang siyang madaya. Libangan. Ayan. Ngayon, mag-aasawa na. Ang pangalawa, kaya siya nanliligaw, ay gusto niya magkapamilya. Parang limot ko na. Pangatlo, gusto na niya magpastor. So dito, pag sa Jacob Servitude, kaya meron tayong hukom session, pag nag-apply sa hukom ang isang manliligaw, ang mangyayari, hindi sila magkakaroon ng direkta mo ng usapan. Kung paano nagsiservisyo, pwede, ganito please, alam mo, baka mayroon kang LCM, pato na, kaya na tuloy kayo ron. Patanay-tahimik lang. So ganito, pagkalibawa, dito naman ako, okay naman tayo eh. Kaya ganito, mamatuloy na, ako nino. So ito, ang magiging training na lang, ang pagsiservisyo niya. Umpisa lang ito, simple lang, magpapakbak sa report siya sa pamilya nung kanyang nililigawan. Hanggang sa dumating ang magiging training. Case siya, unbeliever, make believer, itataas ang antas niyan hanggang sa dumating siya ay isang Berean na pastor. Ang pinatang ultimate graduation, sabi ko nga, pinatuto ni Bernadette, nakapasa ng konti yung aking nanugang. Pero hindi yan fulfillment ko. Bilang patutuo ko sa inyo, marami nang dumaan ngayon at meron akong hawak ngayon ng mas magandang antas ng LCM nila na ibang kapatiran. Marami ngayon nag-a-apply, marami akong kino-counseling ngayon ng may mga LCM. Iwan sila Bernadette, walang kwenta, yung walang nila. Meron, at sa bilang patutuo ko sa ngayon, may isang kapatiran ngayon na nandiligaw, hindi pa sila nagkaharapan. Pastor mismo sa Lucena City. Mga next month, nandito siya para ma-formalize na gusto niya manligaw sa isang kapatiran LC. So sabi ko, tumataas to yung sabi niya, Pastor, kung ako man kanya, manliligaw ako dyan, lahat ng sabihin niyo susundin ko.
Amen. Ako susundin mo yung nasa Bible. May training kami. Gusto ko yan. Gusto ko matutunan lahat yan. Kung paano yung tamang pag-aasawa. Amen. Kasi gusto ko, sa edad kong ito na 27, pag nag-asawa ko, gusto ko kung ano yung pinakamaliwanag sa Bible mangyari sa buhay ko. Sabi ng pastor. Wow, galing. So, kung sa doktrina kanya, may pagkakaiba, sige lang. Gusto ko matutunan pa rin. So, I hope, ang sa akin, sabi ko nga sa mga anak ko, kung ano man yung kalutihan ko na nakaraan, gusto ko mangyari, ituloy ninyo, lalo rito sa maliliit kong mapang-anak, ano ba, si Mima. O yan. At ito hanggang sa third generation ng aking magiging anak, ano ba, gaya sa apo ko, gusto ko kung ito'y lumaki, at the age of 8 years old, 10 years old, dapat nag-citrix na siya. Di ba? Marunong na siya rin sa gitna, ganun kay Joshua, ganun kay Presidente. Hindi lang matutuo, talagang nagtuturo na kumaalalay na sa iglesia. Hanggang sa lumaki siya. Sa denomination na gagawa nila, sumakay yung bata, yung lahat. Ganun. Kung itong mga kabataan na ito, mga susunod, kaya mga magulang, damdamin nyo halimbawa, kasi training muna natin ito. Paano mo matitrain yung anak mo? Paano mo matitrain yung apo mo ng tama? Kung ayaw mo magpaturo dito. Paano may alam ka ngayon na konti na nag-progress yung mga anak mo, pero may next level yung away. Yung baril mo nung nakaraan, na Arbalife, paglalaroan lang yan ng musik. Mas magaling tumataas ang standard ng ano ni Satanas ang ginagawa sa kabataan. Sabi siya. Correct. Kaya kung wala kang hukom session, hindi mo maintindihan sa basta-basta. Yes, right. Ang hukom naman, hindi siya may-fit, siya ay flexible. Kung anong kaya mo, susundan ka niya. Pero ang gusto niya itatas, hindi yung gusto mo ang sundin ng hukom. Mayroong parameter ang Diyos, may batas siya na gusto niya ipasunod. Hindi naman dito inooblig, hukom na yan sila kasi ganyan. Hindi siya ganyan. Pwedeng pagkaanin. Maski hindi nyo pansinin si Brother Francis, okay, basta pasensyon pa rin kayo. Kung galing kayo kay Brother Francis, pasensyon pa rin kayo sa ibang kapatiran. Kung ayaw nyo sa kanya, kung ayaw nyo sa akin, pasensyon. Kahit sa pang na maliit. So, mahalaga siya. Dito, madidevelop din yung, ito, all the time. Pag nag-usap kami ni Brother Francis, meron akong gusto, habang ko konti. May isang kapatiran dito, 10 years ago, mga siguro 8 years ago, yung reklamo sa akin, hinihingi ko na yung reklamo sa akin, ano ba rin sinasama na loob sa akin? 8 years ago, to sabi niya, nung araw, ayaw ko pinakikialaman yung mga anak mo pag kinokorek. Alam mo, totoo yun. Ang tagal ko pinagsisihan yan, ayaw ko, walang makikialam sa anak ko. Pag may nag-correct sa anak ko, kalaban ako rin sa iglesia. Kaya takot sila sa akin dito nung pa eh. Pagka may nandito sa mga anak ko, akong number 1 kalaban. Tago sa likod ko yung mga anak ko. Para sa eskwelahan, diyan sa nangyari, walang makakorek dun sa mga anak ko. Naging problema ko yan. Tapos pagdating na gusto i-correct ni Brother Francis, magkalaban kami yan. Ay, hindi kami usap. Meron ang pagkakataon, nagbo-broadcast kami sa radio. Tumigil ka, papaparin kita rito sa Ortigas. Nasa Ortigas kami. Wala siyang, isa dapat gawin dito sa sabi ko sa'yo, ganyan. Tumigil ka na nga. Hindi, bumaba ka na lang. Mabalik na ako sa kogel. Huwag na kayo mag-broadcast. Tumating ako sa ganyan. Pero wala kayong makikita na ako'y nakikipagtalo sa nagsaltalo sa kanyang harapan. Sinikap ko yan. So ako, nararamdaman ko, pinatawad ako ng Diyos sa mga araw. So, I hope maging sa mga nakakarinig dito kahit sa video. Mensahe lang to. Lang tayo. Tingnan muna natin, patunayan, ubusan ng ebidensya. Kasi kahit ako, challenge ko. Kahit sino, magbubuang kami, pakitaan lang ng ebidensya sa Bible kung ano totoo o hindi totoo. Ilabas naman natin doktrina. Pag-usapan natin, pagkaugali, Berean, at LCM, PTA. So, yung tatlo lang na yan. Huwag na muna sa doktrina kung nahihirapan na magkaiba. Dito lang mismo sa mga paksang ito ng hukom. Pwede natin upuan, papakita ko yung rito, yung left and right, and do and don't. So I hope makadagdag ito sa inyo, hindi ito salitang para nagmamataas, ganito lang po ako. Salamat po. Jerry, para makompleto yung istorya, okay lang ba, Marjorie? Matigas yung pulo ni Marjorie. Siya yung unang-una ko sinabihan ng ALS home school. Dito alam po lang ng mga anak. Dito po yan. Mabilis ko yan. Dr. Babu. Oto. Tapos kasama pa yung nanay na bubungangain. Sumuko na. Kaya pinasok sa school. Alam ba yung anak niya, dalaga, Berna, Ketan. Aktibo yan sa hukong class. Nagpipray yan. Wala pa mga masyadong atin doon. Hindi ba dumadami? 2007, nagsimula ako yung term na hukong. Sige, from doctrinal image ko sa hukong. Sa Campus Church.
Ngayon, nung natigil sila, pag noon kasi dahil siguro malakas din ang barkada, pero bata pa, hindi pa malala yung influensya. Ngayon, bakante sila, nami-maintain, hindi pa mga sobrang offensive eh. Nami-maintain. Pero nung sinabi namin, babalik na yun sa school. Para sa barkada. So, ay kung teka, may nalaman na ako, i-elect, solusyon na ito. Sige, patuloy ko muna. Sabi, ay, hindi pa mag-certificate, hindi mag-certificate. Ngayon, nahirapan ako, hindi tinuloy na. Sa habang nag-aaral yan, nag-pray tayo isa mabilis pa akong mahulog. Naging, ano na ngayon, cowboy na ngayon. Yung isa, ay dalawa, ito na. Minsan sinasabi niya yung guardian sa akin, hindi na malayo ng anak ko, ako siya, iyan na siya, sabihan. Pero malakas kayong ano yung sa school eh. Pwede magkapagpabago ng spirito yun eh. Pero isang taon, 2 taon, nagbabago na. Ito parang natuwa na. So, bugbisi ako ng bugbisi kay Bargeri. Ang gusto ko i-shortcut. Siyempre, bumagsak hanggang malalang. Hinahapon ni Jerry, may setup sa keso, sabi ko, di ba ka na. Kasi I think, sila na ang price ng iyong pagsuway kami tayo. Ngayon, ang gusto ko sabihin, yung LCM niya, grasya ng Diyos. May awa ang Diyos. Ibig sabihin, hindi dahil nag-graduate ng maayos. Utang ko. Ibig ng Diyos, marunong may awa eh. Nakasuway ka, ito minada ng iba. Nakasuway sila. Pero binigyan pa sila ng pangalawang overnight. Para makabalik ulit sa Diyos. So, yung LCM ni Sister Berna, awa ng Diyos yan. Yung naging LCM niya, masunurin. Hindi perfect in graduation, nagbigay lang ako ng improvise. Pag sumunod, yan naman, actually, nung una, ay pangayatin yung graduation paaraw. Masyadong, mga magulang makinig kayo. Yung anak ninyo, kung mataas ang ambisyon nyo na sobrang ganda ng kinabukasan nila, ayaw nyo mag-asawa agad. Hindi nyo alam, papalit-palit na pala ng boyfriend. Wow! Papalit-palit na pala ng girlfriend. Sabi sa Bible, ang makapag-asawa sa Diyos ay, isang banal na bagay yan. Marriage is honorable in all. Kung maintindihan nyo yung lalim ng marriage, ang lalim ng marriage, spiritual hanggang kay Kristo. Right? So let's say, hindi perfect. Alam mo ba ibang magulang dito, kontento na kung anak nila makapag-asawa na maayos. Hindi ko pinag-usapan spiritual. Pinag-usapan ko, may kaya. Ha? Basta may kaya, okay na. Ganun na yung standard na yun. Pero yan ay yung pinakamaswerte. Yung pinakamasaklap. Nagka-anak-anak lang, yung ako sa magulang, ako sa anak na diba. Kanya, yan ang masaklap nangyari natin. May pagkukulang tayo, mag-share sa isa't isa. Pabigyan na tayo mag-share sa isa. Ako nakakikuhan nung nang kinata, may pabigyan din ako. Kala kasi nung naninira, sakal yung mga sabi. So, in reality, namili na rin ako pag nakakarin ko ang hindi ko ganda salita. Diyan din tumitigil ako. Diyan, nagkakakakit din ang katawan. So, medyo na lang ito ako. Bukod sa akin, dito na humihimo. Halos wala na. Nasa dark ages tayo. So, paminsan-minsan, punta ako Sunday, paalala, pero alas samba na yan. Nasa kamay ko na, parang tuloy yung mensahe sa Wednesday Friday. Wala daw dito Wednesday Friday. Nasa kamay nila para ihigog yan sa mga magulang. Kasi, mga magulang. Kung taas nyo sa bahay, share nyo. Ipapropeta nyo yung anak nyo. Balik nyo ang Bible. Regrets na lang. Huwag mo siya pakantayin. So, balik ako kay Marjorie. Yung LCM ay hindi LCM. Yan ay PTA. May Abraham dito. Yung Abraham na, hindi yung sacrifice, magkaiba yan, ang hirap pinagkari. Yung sacrifice, inare-report yung anak, yung nire-report ng anak, palang handbook na susunugin din yun. Yung Abraham na, walang nasulat. Ang Abraham na, hindi yan LCM per se, hindi yan under PTA. Alam niyo ba yung pagkaasawa ng anak ay responsibilidad ng magulang? Hindi ko pera. Tinutukoy ko yung maayos na makapag-asawa sa mga babata.
Unang Korinto 7, somewhere sa 35. Ibig sabihin, hindi kung wala kang alam sa hukom, ang tingin mo lang yan, kung gusto lang yung ayaw niya. Hindi. May discretion ng tatay dahil para kung spiritual yung mapapangasawa o hindi. Ngayon, pasama na ng pasama ang panahon. Ang kailangan yun, pwede pa kayo magkulit-kulagan. Dahil, wala pa yan. Pero ngayon, kailangan, kung hindi, yung mundo ngayon, halatang sa mga may mata, halatang pabagsak na kasi yung mga tao, ligaligid na. Pinigay ko niya sa Facebook, ang bilis maganyan. Baka take oras, wala nga offensive. Yun ang mensahe. At nagawa na natin dati yan ng maayos. Huwag lang tayo titigil. Yung Abraham handa, si Isaac, hinanapan niya ng asawa. At ang hinanapan niya ng asawa ay yung spiritual. Hindi basta-basta yung pinili ni Eliezer. Ang pinili ni Eliezer, yung may pakiramay sa tao. Spiritual yun. So, si Eliezer, as part ng hukum ministry yan. Kasi, hindi lahat ng magulang, alam yan. Number 2, alam mo ba, ang young people natin ang pag-aaral nila, marami na young people, wala na yun, kailangan marami na silang set up sa bahay-bahay na sila ibalik may cartoon. Dating yung Amen. May kapag isa partner na medyo nangihinari. So maganda makasama rin yan muna. Balik na yung set up sa bahay-bahay, magawa na yun. 1 year ago lang yan. 1 year ago lang yan, lahat ng young people, ang init sa set up. Siguro nakikita lang kayo ng revival, nag-relax na kayo. Kaya hindi nyo tinigil dahil lang sa school. Dahil lang sa school, wala muna. Nauto kayo ng diablo. Kung pinagpigyan niyo yung school, huwag niyo taping yung sa spiritual na setup. Eh kahit na kaunti, matutuloy pa rin yun eh. Kayo ang nagturo sa mga bata paano makatuliran. Kayo ang nagturo dahil nauto kayo. Kahit pinasok niya school, dapat hindi nyo itinigil yan. Kaya kasi hindi na talaga ubus eh. Nakakapag-worldly pa rin sila eh. Ubus ang oras sa school. Hindi ubus. Marunong na sila mga tuwilan na ubus na school ang oras. Pero in reality, kaya nila mag-worldly. Yung mga mahigpit na ngayon, defensive, huwag ka na naman sa bago. Pero naglalaway na yan sa barkada sa labas. Kasi magulang, hindi binisita, tinuruan ng offensive. Pwede nyo takutin magulang, alam mo, naglalaway po dito sa labas kasi wala kayong offensive. Tulungan yung tatay, kasi gusto ng tatay may pabata. Lalo na sa trabaho siya, hindi naman magawa ng kain. Tumunod na, dapat nagkaampunan na tayo. Tears of the Saints. Sinasabi ko lang yung State of the Church Address. State of the Management Address. Manalite lang, wala pangalan yung letter C. State of Manalite Address. So, ibang church, wala nang pakilang. Tayo nasa pintuan nun. Tayo tinitignan ngayon ng mga amin. At nag-cheers mo lang. Toma. Tama yan, hindi dapat pilitin. Gatong-gatong. So, ang kalagayan ng young people natin yan, ang pag-aasa nila, ay balik na yung set up, then takos mula sa sarili nating kapamilya, yung set up nila, mapunta sa labas, dahil gastos pa tayo napakalayo yung set up. Hindi ko sabing bawal tumayo, ha? Kalapit namin yung mga churches and denomination, may mga end-time pa kasi. Yung kay Pastor Agad, isang church pa lang yan. Dapat nakaschedule na yan. Yung Speaks Crusada, daming mga denominasyon. Hindi nakafocus doon sa sharing. So, yan pag-usapan niya, schedule niya. Kung konti ang katuwang nyo, kahit konti-konti, tayo ngayon muna. Iiyak sa Panginoon. Okay, yung iba pakikita na. May isip mo Sa kalagay dyan, stop. Nakaranas ako sa probinsya. Tapos, May nililigawan ako, alam niyo? stop. May nililigawan ako. Lock mo. Kaso lang, Ano mo hindi record na pala mo? ako hindi diretso Mga mali. sa anak nila. Dadaan ka,
ang una mo kausapin yung mga magulang, papayag sila ulit ay pag hindi, wala kang magawa. So, kausapin mo yung magulang, kung magkaroon ng payag, kung papayag yung magulang, pwede kayong mag-usap, pwede kayong magharap. So, ang nangyari, pumayag yung magulang na kausapin mo yung anak niya. Pero ang una kong ginawa kasi mga magulang, ang sistema, pinapapasok na ako sa loob ng tahanan. Nilagyan kami napakalamang lampara, liwanag sa lamesa. Tapos nandun din yung tatay at nanay, paano mo kayo mag-uusap yung dalawa? Binabantayan kayo, gano'n pala kaisip talaga. So nakita nyo, yung seguridad. Hindi sabihin lang doon, yung seguridad, nandun yung seguridad, panitiguro nila, sa kanilang nag-aalit ako eh. So, session na yan. Si Brother Freddy, 5 minutes bro. Ang feeling sa akin ng hyperdrive. Pero gusto kong ipakita. Hyperdrive. Oo, sa hyperdrive. Ibig sabihin ng hyperdrive. It's about revelation. Dahil pinili yung hyperdrive sa akin, nagbigay ako ng hyperdrive. Okay. Unang, ang hyperdrive dito, ito yung ay tutulat. And this is the hyperdrive revelation. Pag sinabi mong hukum, it is God's policy, God's word. Hallelujah. God's word. Hukum. Hindi yan rules ng tao, it is the rules of God. Sabi nga, judgment begins in the house of the Lord. Ito, Brother James. Ipakikita ko yung private right. Pag sinabi mong theocratic, at bago ko ipakita doon. Kaya kung sinabi ko, Brother Francis, wala kang mapapakita sa akin ito. Lahat na hindi ay PDE. Pakita mo sa akin, lahat yan under PDE. Why? PDE ka. Pag sinabi mong hukum, it is God's policy, God's rule. Pag sinabi mong democratic, God's rule yun. Pag sinabi mong theocratic. Pag sinabi mong theocratic, God's rule yan. Pag sinabi mong democratic, malaya yan. Ibig sabihin, either yung parent, ako magkikisisyon kung anong gusto mo sa ng bata. Whatever ang gagawin ng bata, paano siya basta pag ako nagdesisyon, yun ang mangyayari. So, nandoon ang democratic decision na minsan nasusunod yung bata, minsan nasusunod yung magulang. Kita nyo. Pag sinabi mong theocratic, rules talaga ng Diyos yan, hindi rules ng tao. Pag sinabing rules ng ng Diyos, judgment begin in the house. Ang tanong dito, chain of command. Responsibility ng parents yan. Nagkukuman pa kayo o nagkukuman yung bata. Diba? Sometimes, ang nangyayari, yung chain of command, hindi natin na-execute. O hindi natin na-execute kasi nandoon yung class natin, sometimes parang ayaw natin i-discipline yung magulang, yung bata eh. Parang naiilang tayo, hindi pa talaga tayo fully established, executing yung God's rules. Kasi ang God's rules, hindi man lang nagsisimula dito sa church eh. Nagsisimula talaga sa bahay na sinusunod yung kautusan ng Diyos. Okay, child presentation. Lahat yung
makikita mo eh. Yan, presentation, daily schedule. Ito daily schedule. Makikita mo sa ni Brother Francis. Ang school hindi debit, hindi examino. May mali lang ang mga magulang. Dapat, kasi kahit yung English, mabuti yan. Yung math, mabuti yan. Yung science, mabuti yan. Lahat mabuti yan. Ito ang problema. Yung daily schedule. Lahat ng itinuturo ng mga likod ng teachers, mabuti yan sa bata para dito sa kalamat sa lupa. Pero, pag nakuha nyo yung schedule ng school, pag lumabas na doon, hindi na hawak ng teacher yan. Ang makaka-influensya, Brother Francis, paskada. Paskada talaga makaka-influence. Pag out of the school na hindi nabantayan na ng magulang, yung schedule ng bata, for example, gabi na, hapon na, siyempre, malaya yung bata yung assistant, kung ano yung gabi niya, wala na yung teacher doon eh. Dati, kung yung teacher, second parents na yan, first parents, yung magulang talaga. Yung schedule, pag hindi alam ng parents, kung ano yung gagawin niya, pwede ma-corrupt eh. Diba, magugulat na yung meron, magugulat na yung magulang, ay, ito na yung transparency ng attitude ng bata. Kasi walang schedule eh. Dapat may schedule sa bahay. Yung God's rule. Oh. May rules talaga. Para yung time management ng bata nasa tama. Kasi kung hindi nasa tama, pagdating ng school, especially tayo naman yung iba, nakapag-aral naman ito. Ako, nakapag-aral din ako eh. Nakatapos ako. Yung iba rin, ito, nasabi natin high school, gano'n. Mayroon talaga akong present. May mga vacant sites talaga na pwedeng ma-deteriorate, ma-influence ng environment ng barkada ng kaibigan. Oh, yun yung ano. Eh, kung hindi alam ito ng magulang, yung anak niya, pwedeng ma-influence. Kaya kailangan talaga ng daily schedule yung time management. Pagkatapos ng school, kailangan umuwi ka dito. Nasa parents' responsibility. Actually, hindi nangyayari yung democratic eh. Hindi theocratic. Pag theocratic talaga, yung parents talaga, nakita mo dito eh. Kung nakikita niyo ito dito, makita ito eh. Lahat ito ay responsibility ng magulang. Okay, the community of sorting complex. Magulang, offensive magulang, illusionary. Iniiwala yung magulang, yung kaisipan ng tao, magulang na sa mentutan. Diba? Ano ito? Leverage na lang, hindi ko mabasa. Oo. Yung kailangan mayroong bakot eh. May limitation yung anak eh. Eh, magulang din ang gagawa niyan eh. That's true, eh. Ito rin yung paano yung gagawin, magulang din yan eh. Kung ang magulang, magkatawa nito eh. Sinabi ko lang sa'yo itong gawin mo eh. Sabi ko, hindi ko ito eh. So, magulang din ang usap yan eh. Lahat dito na makikita, which tawag ko ito terminology. Lahat na makikita mo dito, it refers to the family rules. Oh, hindi naman lang ang theocratic is ng panahon ni Moises, di ba? Kaya, yung panahon ni Moises theocratic rules yun, God's rules yun. Pero pwede rin maging God's rules sa bahay, kasi ang magpapatupad ng rules ng policy of God, yung magkatawa, yung helpmate, ano yung helpmate? Pag wala yung lalaki, siyempre automatic yung babae. Eh kung wala yung babae lalaki, o sino mag-absolute? O sino mag-execute ng God's first policy? So wala nangyayari doon. Okay. Lahat yan na nakikita ko, lahat kahit, lalo na yung observation. Eh, siyempre, hindi na makita niyo yung mga magulang. Sino mamamagita? Barkada. Di ba? Barkada. Ito nakalunod si Brother Francis Pinero eh. Ito gusto mo pakita ang kahanda. Hindi yung personal, magulang yan. Ang naghahanda para sa magiging asawa ng kanyang anak. Dahil kung sinabi ni Brother Francis is not 28, mali pala yung Scripture.
Buti sinabi mo. Okay. Ito yung duty. Yan, policy na yan ng magulang. Kung ano talaga ang gagawin ng kaya, kung gusto niyo ito, kung kasi niyo ito, maganda ba yung sinasabi ni Mark Francisco? Okay, iibigin niyo. At dito makikita yung rules. Sabihin na natin, kung sa democratic, may constitution, sa theocratic, may commandments. The commandments of God. Hindi ito ba yan? So, yun mo ang gusto kong ipakita sa inyo na thinking about theology, kasi theology naman yung parang terminology. It's put in our mind theocratic, God's rules. God's rules begin the parents, ang husband and wife. So, hindi mo pwede, brother, hindi mo pwede yung children ang ini-training, tapos yung magulang hindi ini-training. Kasi hindi pwede mag-tweet yung roles na Diyos. The training, the parents training, a third authority begins to the husband and wife. Hindi pwede children to parents during the training. Muli niyang sinabi, hindi niya sabi. Akin na kayo, Hindi pwede i-train yung bata kung yung magulang. Tama naman yun eh. Teka to, kailan maging flexible tayo? Di ba meron ampon? Bakit may ampon? Sino yung inaampon? Ano yung tawag? Walang, Tagalog. Sa magulang, naulitan. ulitan. Sa Bible, may naulitan. Pero physical lang ang makaramihan. Hindi naman masama yan. Pero ang importante niya, spiritual. Spiritual ang pinakamatindi. Maraming nauulilan spiritual. Ibig sabihin, yung magulang, hindi na-train yung anak. Ganito. Kung ihintayin mo lahat ng magulang kaming mature sa kamatrain ng anak, wala na. Mapag-iwan na. Ganito, ang denominasyon, nakakabilag sa sila sa bata. Okay? Kasi wala na alam yung denominasyon, masyadong PTA. So, ang mostly na gagawin ng denominasyon, pinapa-active nila yung bata sa tutugan, minsan nadadala sa prayer, nadadala nila mag-active sa gawain. Hindi masama yan. So, ganito, kaya may ampon sa Bible. Ang ampon, kung imang mula, hindi cooperative, kung kaya mo hinayatin ng bata, tuloy hikayat. Ang problema sa hikayat, pwede tumanggi ang bata. Pero kung cooperative na mula, hindi na hikayat yan. Kung cooperative na mula, yung ampon mo, magiging parang integrated. O kung gusto ang magulang mo, kailangan mo pa rin ito. Kasi, gusto ng magulang mo ito eh. Siyempre, magulang mag-execute ng pamalo kung hindi nasunod. So, dyan, ibig sabihin, maraming maliligtas sana dahil hindi na hintay mag-mature ang magulang. Ngayon, tama yung sabi ni Lord Freddy, kailangan mauna ang magulang. Kaso nagsimula na tayong ganito eh. Eh, patong pinakonvert tayo sa labas, nauna yung bata, kaya sa magulang. So, flexible tayo. Umari na una ang magulang. Pero kung hindi kaya mauna ng magulang, kung kaya mong i-evangelize yung bata, i-evangelize mo, ikayatin mo, isama mo sa gawain. Ibig sabihin, tama yung ginagawa pa rin ng denominasyon. Pahalik ka rin siya nun. After the infraction in terms of the continuity of a third authority ay hindi naituloy sapagkat hindi pa na naging magulang. So, ilan po ang edad niya ay 30 years old. Totally mature sapagkat parang right siya ang 30 years old. But I mean, Brother Francis, yung batang maliit na yan, yung masigil niya, yan, yung tinususi, maliit yan. Nasa pagbubuog ng magulang yan, doon sa maliit na bata. Kasi kung i-train natin yan without the parents' guidance, and pagdating doon sa bahay, yung assert authority, hindi nagiging execute. So, magiging nonsense ulit. Parang babalik-balik ang rumor kasi. At least the word there is no manifestation. It is about what reality lang. So, tulad na nga ng dati, sabi ko,
tuloy ang PTA, tuloy ang record sa magulang na makipagtulungan sa hukom na ano yung na-train ng bata. May raming maliliit yan eh. Kailangan natin bisitahin yung magulang sa bahay. Kailangan natin turuan ano yung dapat ng gawin. Ano, nagbababa na lang sa TV, magulang. Kung di TV, nagkaroon sa malukulan ng libangan. Hindi niya alam, maraming creation naging gano'n dyan. Sa tagisan. Nagpapag na lang sa TV. Sabi ko, Marjorie, pwede na ba palitan ng religious yung TV? Huwag muna. Kasi, pahirapan pa kahit pabata eh. Mga kailan i-restore pa. Dapat tumulong lahat. No? Mag-contrata kayo. Hindi nyo, masyado tayong pack-up, na-relax tayo sa lalit na alam natin. Nalimutan na natin yung mga mahihina. Okay. Meron gusto i-comment doon sa school. Sa school, hindi lang after school ang problema. Doon mismo sa klase, may barkadahan na doon kahit oras ng klase. Kahit oras ng klase, may barkadahan na doon. Siyempre, yung after school, ano ba yung dagdag yun? Sabi ng Senate, pwede mag-project yung school. Totoo may project, pero nakakalusot yung gusto nilang gawin. Okay? Sabi kayo dyan? Alam niya? Ako isa doon. Ako doon. Kalusot yung project, ito makinig kayo ha. Nakasulat sa Bible. Di Bible susundin natin. Kung kanino ka sumama, makahawa ka doon. So, obligasyon ng magulang, yung anak niya, mabarkada at Christian at true sharing. Kaya training maging galayan. Kung pinabayaan mo, ang maging barkada niya worldly, katalunan siya ng spirito ng worldly. Yung spirito ng worldly, kapatikasin truso niya sa tanda. So, at hindi mo sinasadya, ikaw na ang nakapagpura sa iyong anak. Dahil gusto mo ipaglaban yung lumang kaisipan. Kaisipan na siya ligutan niya. Okay, bukod sa barkada ng class at after class. Ito pa. Alam niyo ba may espiritu sa school na walang Diyos? Ano sabi ni Martin Luther? Pag walang salita ng Diyos na pinakamahalaga sa school, so I think ito ang nag-appear niya. Sabi ni Martin Luther, hindi ko sabi yan. So ito, yung school na yun ay nagtuturo ng evolution ng science na hindi gawa ng Diyos yan. Wala nang kinalaman. Alam niyo ba may sex education sa school? Ito yung tanong, bakit nila may sex education? Para ma-prevent. Para hindi mabunti. Para hindi magkasakit. Kung yan ang dahilan mo, ay pwede pala ba? So, huwag lang magkasakit, huwag lang mabuntis. Kaya lang pinapakasal. Pag nabuntis na, pag hindi nabuntis, parang walang nag-ring. Hindi nyo nakita, yung kaaway, dinayak na tayo, mga magulang. Mga magulang natin, naging kompromiso na. So, hindi lang pala yung barkada na puro worldly yan. Pati yung mismong school, nag-espiritu yan. Ngayon, bukod sa mga siyensya na nagturo niya, meron siyang philosophy ng Greek. Ibig sabihin, yung Diyos, wala na sa equation eh. Parang isang yung tungkol sa Israel, ano na lang siya eh. Isa lang siya mismo eh. Wala siyang moralidad. Ang mahalaga lang, huwag ka mabuntis, huwag ka mahirapan sa pagbuntis, huwag ka magkasakit. So walang moralidad siyang tinuturo. Ito pa, kawayan lumang ng tao. Hindi kawayan, science na nga eh. Monkey. Unggoy. Okay. So, ito. Ano pang kitang influensya na school? Ang school mismo, may mga party. Alam niyo ba yan? May prom. Hindi niyo alam yan. Hindi niya alam yung teacher mismo, nagbibiro yan. Partner na yan. May ganyan, sabi kayo? Nanganak ko na yan? Ito pa. Yung mga sports activities ng school, alam niyo saan galing yan? Saan galing ang sports activities ng school? Brother friend, saan galing ang sports activities? If you know history. Ha? Sa school? Hindi. Bago saan natutunan ng school?
muna iba. Pero patod ng galing ng sports. Hindi mo alam. Sister Marisa, sports. Sister Marisa, sports. Sister Marisa, sports. Pero dito, saan galing? Yung mga sinasamba din ng aman. Yung yan, kasama na din yung Miss Universe, kasama na din yung mga lahat na. Macho-macho, konti natin. Gusto sa akin, Miss School eh. May libangan yung bata eh. Narinig ko. May concert pa eh. Ako si Mr. Suave. Iyaman yung mga bata. Ako yung mag-aaral. May nudo, yung sikat. Iyawan yung mga kaklase ko. Alam mo, Christian school yun. Pagkatapos ng bantahan, umiiyak yung teacher na doon. Pero hindi siya masabi makawarin ko siya. Para sa lulog yung mga kay Christian school yan. Hindi ko alam gaano kalalim ang pasok ng demonyo sa school ngayon. So, ganito. Binigay ng Diyos yung homeschool doon sa taga-US para may-preserve pa anak nila bago dumating ang laptop siya. Ngayon, tumagaw sa homeschool dito sa Pilipinas. Hindi ko alam, kailan ko nalaman. Nalaman ko lang, year 2000 na naman. Represent, kailan ka nakita ng BJ. Kailan ka nakita ng BJ? 2000 naman. Kailan ko na ibalik sa school? 2007. 2007 na ito na ibalik. Oo. Ngayon, tapos taon na parang maraming. Ngayon, nadadayan ka pag okay pa sa unang taon. Ganito, si Peter Tansi, kilala si Peter Tansi. Sino na kami na si Peter Tansi sa akin? Isa kami kilala na yan. Narinig mo yung CCDEC, Christ Commission Fellowship. Si Peter Tansi ang founder niyan. Si Peter Tansi founder niyan. Kaya ako tumuso sabihin, kasi yung mga nanginginan sa akin, hindi yan sisirahin yung mga tao. Hindi yan sisirahin yung pagkain sa'yo, sisirahin ka. Pagkain natin masirahin, pero pagkain ng tao, hindi na bibirahin yun. Okay. Sabi ni Peter na, alam mo, yung tinutulong sa inyong homeschool. Kaya ano sabi niya, ito pag galit ka marinig. May miyembro ng Peter Tansi na nag-share sa akin. Kulay na to sa Revelation. Si Kung Kupang, sabi kay Peter na, nakasharing ko sa ko, share niya yung homeschool. Gulat na gulat ako. Ito ang hinihintay ko. Ito, sarado pa ang hindi lang nakakayo. Hindi mo sarado. Wala. Pero parang huwag ko natanungin. Hanapin mo lang sa kaya ganito. Ang gusto ko sabihin, hindi ako una dyan. Huli na ako dyan sa homeschool. Kung hindi niya masyadong narinig, alam niyo bakit? Sinigil ang informasyon niya. Kasi meron na experience si Barnett, iba na experience na dahil nagdalarin. Na walang ganyan, no such thing, no. Kailangan matagal kayo magtigil bago mag-PVP. Yung dati malaya, pero ngayon, kita na. Pero kumalik pa sa school. May nakawal na kumikilos na ayaw natin nila na talaga ma-homeschool yung bata. Kasi malaki yung audio eh. Really yun. So, ang issue ito, kailan paglaban yung karapatan nyo. Pero balik tayo sa influensya. Hindi alam ng mundo yung influensya. Hindi na-recognize na ng gobyerno dahil provision galing sa US. Ang issue nito, yung sinabi ko, hindi lang pala markada. It's the tip of the iceberg. Bukod pa yung mga excuse na pwede ano. Hindi masama yung mga natutunan doon. Pag wala ka ng Diyos na kakatama, pag lumago ka sa karunungan na wala yung Diyos, maraming pwede mangyari. Ay, ikaw, may kapangyarihan ka magpagaling eh. Pero hindi ka garihan. Pag-fasting ka, may kapangyarihan ka magpagaling. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Pero, hindi ka nag-mature doon sa word. Sige. The manifestation of the young people is not very exclusive, but also in the church. Sa loob ng church, nagpapagaling siya eh. Kaya nga bakit yung tao
Kasi lumabas yung very top siya. Kita niya na yung error. Kita niya yung good. Kita niya yung bad. Kahit lumabas siya, very top siya. So, we cannot be the matatala namin. When you go to the school pumasok na sa mga inagyan. Parang pumasok na sa inagyan, diretso na lang natin. Pero, thinking about the church, kasi na ng activity, it also gumagamit sila ng Bible. You think that the Bible is not this? Okay, tuloy ko lang. Ito yung pinakamaganda sa anak natin. Kung nasanay sa homeschool, yung gagawin natin barkada nila, Christian. Ang mahalaga dito sa developmental years nila, sino yung magiging barkada nila. Pwede natin kontrolin yun habang maaga, habang yung pag-leverage, habang maaga pa sa atin. Circle of friends. Yun ay isang master key na babantayan natin. Kung hindi na yan nabantayan, wala na. Okay? Wala sa program pa. Kaya kailangan mo yung practice. Kasi yung practice, it is about that. Kailangan mo kung kita talaga yan, doon sa bahay. Kasi pag lumabas yung bata, alam niya na, ito, mali yan. Hindi siya lang okay. Alam niyo mga kapatid, yung pakayang ni kapatid at ang kapatid ng Francis, isa na naman tukukan yan eh. Katabiran si God na talagang dapat na gagamitin yung katuwiran ng Diyos ng magulang. Ngayon, ang kapatid ng Francis, kaman ito eh, napapalog din dun eh. Sabay na. Eh, anong dapat gagawin? Kailangan ng magulang totoong may takot sa Diyos. Amen. Hindi nila takot-takutan. Kasi nakikita ng mga anak, yung magulang, kung totoong may takot ka sa Diyos. Eh, kapag meron kang takot sa Diyos, sinasamahan ka ng Panginoong Diyos. Eh, power yun. At yung mga anak mo, yung bawat salitang ginagamit mo sa kanila na siyang salita ng Diyos, kung hindi mo po yun sa isip at puso, susunod yun. Susunod. Ngayon, ito ho. Bagay ako, ang imatalik ko yung ito, hindi ako nakatingin ng ng eskwelahan. Tama? Hindi ako nakatingin mo niya. Pero nung ako po ay mailagay sa tinatawag na pananampalataya ng Diyos, hanggang sa ngayon, walo po ang anak ko. Meron po akong isang yung pangwalo. Ang kalaki po niya na sugat ka siya rin eh. Ito, ilang taon ka na? 8 po yun, 8. Medyo malaki sa kanya ng mga diyak. Yun ang pangwalo ko. Ako po na inyong magaling yung ito, yung ipinagdidisiplina ko po sa aking mga anak na tumira sa Diyos, hindi yung akin, hindi yung aking may bahay. Ngayon, sa Biblia kasi meron talagang kaparaanan at pag-disiplina sa bata. Ulitin ko na sa salita. Salita ko na. Yung salita ng Diyos ang salitain mo. Hindi mo salita, hindi yung tuturuan mo ang bata yung matakot sa iyo. Tuturuan mo ang bata, matakot sa Diyos. Huwag sa iyo. Para samahan ka ng Diyos. Ngayon, kapag hindi po makuha sa salita, ano sabi sa Biblia? Doon sa kabangmangan, hindi ka gamit ka ng pamalo. Pero paminsan-minsan. Ngayon, ako po'y gumagamit kung sila po ay ganito pa rin eh, halimbawa ganitong edad. Ang ganito, lumamalit pa sila. Gumagamit po ako. Pero bago ako mamalo sa kanila, pero kami pag-uusap.
pag-uusap namin, huwag ninyo itong gagawin na hindi gusto ng Diyos. Kung ano ang nakita ninyo sa inyong magulang, yun ang gagawin ninyo. Ngayon, ang sino man ang lugubang, usapan nito. Kung hindi luluhod sa mundo, inyo ha? Kung di naman, may palo. Ako pumamalo, mga kapatid, apat na